Ops, saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry, pagpe-pray lang kita. Napakaganda po nung gospel ngayong araw. Tinango po ito kay San Lucas, Kabanata 6, talata 36 hanggang 38. Magandang at marami tayong kapupulutan rito. Dito nga hinango yung kung idol mo si FPJ. Yung sinabi ni Eddie Garcia kay FPJ nung mga panahon na yun, sabi niya yung huwag kang humatol at lang hindi ka rin hatulan. Ayan, isa sa mga word dito. Pero dito yung maging mahabagin tulad ng iyong amang nasa langit. Pero may pagdidiinan tayo dito. It's about giving, ang pagbibigay. Sabi dito kapatid, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Kapatid ko sa pananampalataya, may tatlong uri ng nagbibigay. Asan tayo dito? The first is what you call the compliance giver. Ano tong compliance giver? Ito yung nagbibigay dahil kailangan. Dahil may pananagutan daw siya. Dahil may obligasyon daw siya. Dahil siya'y panganay. Dahil yung nanay niya matanda na. Kailangan kumayod siya. Kailangan pag-aralin niya yung mga kapatid niya. Or may mga kamag-anak siya, nagbibigay siya, kaya lang compliance. Kailangan daw. Pangalawa naman, ito yung nakakatakot. Ito yung tinatawag natin na the grudge giver. Sino naman tong the grudge giver? Ito yung nagbibigay, pero reklamo naman ng reklamo. Ikaw ba yon? O, ako na naman. Tutulong na naman. Ambagan na naman. Mag-share na naman tayo. Ba't parang tayo na lang nagbibigay? Tapos pag nangingi sa yung nanay mo, hingi ka ng hingi. Pag nangingi sa yung mga kapitbahay mo, lagi kang nagrereklamo. Palagi kang may sinasabi sa ibang tao. Ito yung tinatawag natin na the grudge giver. May galit sa kanyang puso habang nagbibigay. Pero kapatid ko sa pananampalataya, may pangatlo, yung pinakamaganda. Ito sana tayo. It's what you call the cheerful giver. Ano tong cheerful giver na to? Ito yung tao na every time na magbibigay, laging nakangiti. Every time na magbibigay, may kasiyahan sa kanyang puso. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng pagbibigay, maisusukli niya yung pagpapala na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay, na ibabahagi niya yung biyaya na ibinigay sa kanya ng Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, maraming pagpapala na ini-align sa atin at ibibigay pa sa atin ng Diyos. Ang kailangan lang natin, nawa sa pagbibigay natin, lagyan natin ng puso, lagyan natin ng pagmamahal. At nawa, sa araw na to, huwag tayo maging compliance giver, huwag tayo maging grudge giver, bagkos maging cheerful giver. Kaya sabi dito kapatid sa 36, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Kapatid ko sa pananampalataya, manalangin tayo sa hapong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, Amen. Panginoon, patawarin po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Sa mga panahon na hindi kami nagbigay, na nagdamot kami, at ipinagkait ang tulong sa ibang tao. Sa oras po na ito, nais ka naming tanggapin bilang pagpapala sa amin. At sa bawat pagpapala namin, magbibigay kami na may kasiyahan na may ngiti upang nang sa ganon, may pahayag namin na ikaw yung Diyos na nagbibigay, ikaw yung Diyos na nagpo-provide, at ikaw yung Diyos na laging daririyan at handang tumulong sa amin. Lord, may mga padalangin ng aking kapatid sa oras na to. May mga utang kaming babayaran. Magbigay ka, Lord, ng sobra sapat para patuloy pa rin kaming makatulong sa aming kapwa. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Shout out ko lang po yung dumaan kanina. Yan, saka yung kanyang anak at kanyang pamilya, si Liza, saka si Inday. Shout out kay Kuya Raul. Then shout out lang natin yung mga tropang GST dyan na patuloy na laging pinapaalala sa atin na lagi daw tayong nahuhuli dyan. Pero huhulihin sila ni Jesus. Huhulihin sila ng Diyos sapagkat mapalad tayo sapagkat nahuli tayo ni Kristo. Love you all.